Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Mahirap mawalan ng asawa. Mahirap masanay na mamuhay na wala na siya sa tabi mo. Si Jeric, ang bida sa ating kwento, na walang parang bula ang kanyang asawang si Julie. Makabalik pa nga kaya ito? At sa kanyang pagbabalik, anong kababalaghan ang kanyang hatid? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Sampung taon nang kasal sina Jeric at Julie. Sa loob ng 10 taon na iyon, walang ibang pinangarap si Jeric kundi ang makasama pa sa mga susunod na dekada ang kanyang misis. Pero parang naiba ang plano ng tadhana. Isang umaga ng Hulyo, nagpaalam si Julie para bumili ng pananghalian nilang mag-asawa. Hindi inaasahan ni Jeric na iyon na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang asawa. Hindi na bumalik si Julie. Kung saan na siya hinanap ni Jeric. Ibinalita na sa telebisyon at radyo ang pagkawala niya pero walang makapagturo kung nasaan na ang kanyang misis. Halos araw-araw na rin siyang humihingi ng update sa mga kapulisan pero wala pa rin silang makuhang lead. Nag-alok na rin si Jeric ng malaking pabuya sa makapaghahanap kay Julie pero wala pa rin. Dahil sa kadesperaduhan, pati mga albularyo at mga ibang psychic ay nilapitan na niya. Meron nga siyang nilapitan. Isang matandang mangkukulam. Kilala sa galing nito sa pagtuntun sa mga nawawalang tao. Pinuntahan niyo ni Jeric. Malaki ang ibinayad nito. Ayon sa matandang mangkukulam, kailangang magpaagos ng dugo ng manok sa lupa kung saan nakatanim ang pinakamalusog na puno sa bakuran ni na Jeric. Kailangan niya itong gawin sa bawat Biyernes na hindi pa umuwi si Julie. May inabot ding mga tuyong insekto at ugat ang matandang mangkukulam kay Jeric. Sunugin daw iyon at ipahid sa pinto para maamoy ni Julie ang daan pabalik kay Jeric. Pagka-uwi ni Jeric, sinunod niya lahat ang bilin ng matandang mangkukulam. Pero paubos na ang mga Biyernes sa kalendaryo. Hindi pa rin umuwi si Julie. Hindi naman nawala ng pag-asa si Jeric. Pinagpatuloy niya pa rin iyon. At sa pagsapit ng unang anibersaryo ng pagkawala ni Julie, muli itong nagpakita kay Jeric. Gabi nang muling magpakita si Julie kay Jeric. Laking gulat ni Jeric nang makaharap muli si Julie. Suot pa rin ito ang puting bestida nung huling beses silang nagkita. Magulo ang kanyang buhok. Basang-basa rin si Julie. Nanginginig ito. Inalalaya ni Jeric ang kanyang misis para makapasok sa kanilang bahay. Agad niya itong ipinaghanda ng mainit na kape pero tumanggi si Julie na inumin iyon. Saan ka ba nagpunta? 1 taon kang nawala. Nag-aalalang tanong ni Jeric. Tumitig lang si Julie sa kanya. Nanunuot sa lamig ang titig ni Julie sa kanyang asawa. Hindi ba't hiniling mong bumalik ako?
Naamoy ko ang dugo ng manok sa lupa at ang mga tuyong insekto at ugat na pinahid mo sa pinto. Malamig ding sagot ni Julie. Hindi maintindihan ni Jerry kung bakit nakaramdam siya ng kilabot sa pananalita ng kanyang misis. Pero binaliwala niya iyon dahil masaya siyang nakabalik na ang kanyang kabiyak. Sa pagbabalik ni Julie, inakala ni Jeric na magiging maayos na ang lahat. Pero nagkamali siya. Marami siyang napansing pagbabago sa kanyang misis. Hindi ito sumasabay na matulog kay Jeric sa gabi. Palagi itong nasa paanan ng kanilang kama. Nakatulala sa bintana habang kumakanta. Ilang beses din niyang nahuli si Julie na binubungkal at inaamoy ang lupa kung saan niya ibinuhos noon ang dugo ng manok. Minsan pa habang bilog ang buwan, nakita niya si Julie na kinakain ang lupang iyon. Hindi na nakatiis si Jeric. Kinausap na niya ang kanyang misis sa napapansin nito. Julie, mahal ko, ano bang nangyayari sa'yo? Tumitig ng malamig si Julie kay Jeric bago sumagot. Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang makabalik ako sa'yo? Naguguluhan si Jeric sa naging sagot ng kanyang misis. Muli itong nagtanong. Ayos ka lang ba talaga, Julie? Sa muling pagtitig ng kanyang misis sa kanya, napansin na ni Jeric na biglang lumungkot ang mga mata nito. Kung sakali bang mawala ulit ako, ayos lang ba sa'yo? Hindi nakasagot si Jeric sa tanong ni Julie. Sa paglipas pa ng mga araw, patuloy ang mga pagbabago kay Julie. Napapansin ni Jeric ang pagkalagas ng mahabang buhok nito. Iba na rin ang amoy ni Julie. Para bang nabubulok na karne ng baboy. Palagi rin itong basa na akala mo laging nagbabad sa tubig. Napakaputla na rin ito. Ni minsan hindi rin nakita ni Jeric na kumain ang kanyang misis. Dahil dito, nagpasya si Jeric na puntahan ng matandang mangkukulam na nilapitan niya para pabalikin ang kanyang misis. Nang makaharap ito ni Jeric, isang ngisi lang ang isinagot nito. Hindi ba't hiniling mong makabalik siya? Bakit ngayon parang ayaw mo na? Hindi nakakuha ng maayos na sagot si Jeric. Umalis na ito, dala pa rin ang kaba sa nangyayari sa kanyang asawa. Nang makabalik ito ng bahay, nadatnan niya si Julie na nakaluhod sa lupa kung saan niya pinaagos ang dugo ng mga manok. Julie, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Jeric. Tumitig sa kanya si Julie. Malayain mo na ako para totoong makabalik na ako sa'yo. Makahulugang sagot ni Julie. Hindi man naunawaan ni Jeric ang naging sagot ng kanyang misis pero tumango na lang ito at saka sila mahigpit na nagyakapan. Pagkatapos noon ay biglang bumangon si Julie at tumakbo palayo. Hindi maintindihan ni Jeric kung bakit parang may puwersang pumipigil sa kanya para habulin ang kanyang misis. Maya-maya pa'y dumating ang mga pulis. Hinarap nila si Jeric para ibalita ang kaganapan tungkol sa kanyang misis.
Halos manlumo si Jeric nang sabihin sa kanya na natagpuan nila ang nakasakong bangkay ni Julie sa malalim na parte ng ilog sa kabilang bayan. Hindi naniwala si Jeric nung umpisa dahil alam niyang nakasama pa niya ang kanyang misis ng ilang araw. Sinubukan niyang ipaliwanag iyon sa mga pulis pero hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Hanggang sa dinala na nila si Jeric kung nasaan ang mga labi ng kanyang misis. Halos matumba si Jeric dala ng pagkagulat. Kahit halos durug-durug na ang kalansay, alam niyang iyon ang kanyang misis na si Julie. Dahil sa puting bestida na suot nito nung Hulyo ng umaga na umalis ito. Sa pagkakataong iyon, biglang umalingaw-ngaw ang huling sinabi ni Julie sa kanya bago ito muling nawala. Palayain mo na ako para totoong makabalik na ako sa'yo. At doon palang naintindihan ni Jeric ang ibig sabihin ni Julie. Liham ng gabi.